hindi, hindi na kailangang paalaman. Basta hindi tatanggapin. Ito, mariretain, sige ganyan, sige ganyan. O yun, yung iba, alam nyo na yun. Kailangan pa bang i-memor... Ay, sa kabilang stasyon. Teka, alas 6:37 na po ng umaga, oras po natin sa buong Pilipinas. Mga kapuso, teka, ito talagang masipag to. Dahil panahon nila. Pag election mga kapuso, ang may renda, ang may hawak ng baton ay COMELEC, di ba? Pati nga pulis, hawak nila yan dahil sa eleksyon. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia po ay nasa linya na po natin. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Ako, Sir Melo, magandang umaga po. At sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Apo. Tayo po ba'y nasa panahon pa ng election period, Chairman, ngayon? Yes, Sir Melo. Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, yung election period na tinatawag ay 120 days bago mag-eleksyon at 30 days after mag-eleksyon. Nangangahulugan po hanggang June 11 pa po tayo, Sir Melo, na tinatawag na election period. Kung kaya naman po kahit yung ating gun ban ay naandyan pa rin. Kaya yung mga may-ari po ng barel, kahit may permit to carry kayo or license, bawal pa rin po yung dalahin sa labas ng residence hanggang June 11. Ayun, naku, mabuti sinabi nyo yan. Baka akala nyo iba-iba, tapos naman na, nakapagdeklara, nakapagproklama na nga, may mga nanalo na nga Di pwede na siguro to. Hindi pa pala pwede yun, Chairman, ano? Paano Yes, po yan? po. Yung, may mga checkpoint pa rin ba tayo, Chairman, na makikita sa kalsada? Yes po, Sir Melo, kinakailangan ituloy natin yung mga checkpoint natin para po naman kahit paano yung peace and order situation na naranasan natin noong pong araw ng eleksyon ay magtuloy-tuloy. Kasi siyempre, alam natin, Sir Melo, kahit natapos ng halalan, minsan merong mga may sama ng loob o kaya naman hindi makatanggap ng kanilang pagkatalo. Halimbawa, baka dyan pa makapaghasik ng lagim. Kung kaya naman kinakailangan ituloy po natin yan, lalo na rin po yung pagbabawal sa pagdadala ng barel, armas sa labas ng ating po mga tirahan. Opo, yun. Okay, yun sa peace and order yun. Yung bayad naman, yung daw honoraria. Chairman, opo, nakapagbitiw yata kayo ng salita na hanggang ngayong araw na ito, re-resolbahin nyo 100% na mababayaran po ang mga teachers sa kanilang paglilingkod, yung tinatawag natin na honoraria sa eleksyon, Chairman. Ano po nangyari na doon, Chairman? Yes po. Opo. Yes po, Sir Melo. As of kahapon, ng alas 2 ng hapon, ang ating pong percentage sa buong Pilipinas na napasweldo na ay 98.52%. So 98.52% na po yan. At in fact po dito sa NCR, nasa 97.89% na po tayo. So hopefully po ngayong araw na ito ay matapos natin na ang pagpapasweldo at pagbibigay ng honoraria sa ating mga guro. Meron lang po kasi ilang guro, lalo na doon sa galing sa probinsya na uma-attend sa ating tinatawag na palarong pambansa. And therefore, kaya hindi kagad naibigay sa kanila yung kanilang honoraria. Pero may ginawa na po kaming paraan para maiabot sa kanila. So again, yung pong honoraria na pinibigay natin, Sir Melo, yan po yung may additional na 2,000 pesos. Pero, siyempre dahil nga po tayo nakiusap din sa ating kagalang-galang na Pangulo, pinagbigyan po nyo tayo. Kaya sobrang pasalamat natin na may dagdag pang 1,000 piso. Wow. Yung pong 1,000 pesos ay natanggap lang namin yung allocation, yung notice, noong Lunes lamang. Kung kaya po maaaring ito'y ma-late ng konti yung pagbibigay ng additional 1,000 pesos. Across the board po yan sa lahat ng ating mga electoral board members na naglingkod ng araw na eleksyon. Opo. Ang tanong ng iba, ano ba daw yan? May bawas pa ba daw na tax yan? Ano po ang sagot nyo doon, Chairman? Ang pagkakaalam ko, wala na po. Dahil doon sa naging request po natin na baka pwedeng wala na pong tax yung mismong bibigay na dagdag. Opo. Kasi nga po kung babawasan pa, Sir Melo, ano na po matitira doon sa mismong 1,000? 1,000 na nga lang po yun. Ayun naman. May mga member tayo ng Philippine National Police na nagsilbi sa ating eleksyon. Chairman, may bayad din ba? May honorary din ba sila? Yes po, kung ano po yung honoraria o honorarium na binibigay natin sa mga electoral board members na kung saan sila humalinhin o pumalit, yun po yung binibigay po natin sa mga member po ng Philippine National Police na na-deploy po doon sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Para sa kaalaman po ng lahat, ba't hindi sila nagamit, tayo po ay nakapag-train at nakapag-deploy ng 9,000 na member po ng PNP na sila po ay certified mismo ng DOST upang kung sakaling meron pong mag-withdraw, ay makapagpapalit ka agad. Pero alam niyo po, sa buong Bangsamoro lalong-lalo na, 30 tao lang po na electoral board members ang nag-withdraw, hindi dahil sila ay tinakot, kung hindi dahil sa may sakit yung 10 at yung 20 naman ay related kasi doon sa mga tumatakbo ng mga kandidato. Opo. Yung po mga na-deploy na miyembro ng PNP kahit hindi po naka-assume, pero na-deploy.
May bayad din ho ba ng honorarium yun, Chairman? Wala po galing sa amin, pero Opo. siyempre po galing sa Philippine National Police ay meron naman po sila. In fact, Opo. ngayong araw na ito, sasalubungin natin yung unang batch Opo. ng mga pabalik ng mga miyembro ng PNP. Pasasalamatan po natin sila. At again, ang pakiusap nga natin sa PNP, sana meron din sila na maibigay doon sa mga PNP personnel. Bagamat, hindi po sila nagamit at nakapaglingkod sa mga presinto. Naka-standby lang po kasi sila. Opo. Chairman, yun lang po ang tanong namin. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Melo. Mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat po. Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Teka. Election pa rin pala, no? Election period pa rin. Kaya gamitin pa rin natin itong ating... Nandito pa ba? Wala na, no? Wala na pala. Okay. Election 2025.